open our Bible on John chapter 3 verse 30. Praise the Lord. He must increase, but I must decrease. Ito yung sinabi ni John the Baptist about sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil nauna sa John the Baptist, sumunod ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sinabi niya, He must increase. This is relating sa ating Panginoong Hesus Kristo, but I must decrease. So, ngayong Monday ay magsisimula na ang spiritual youth camp. Tayo na mga nauna sa kanila, kung gaano tayo ginamit ng Diyos ngayon, mightily, fruitfully, effectively para sa Kanyang gawain, much more ang mga young people natin. Praise the Lord. Kasi they will increase. Mag-increase sila. I-compare sa atin. Kumbaga pa, nauna tayo sa kanila, nahuli tayo, mas mag-increase yung mga young ones. Kaya yan, dapat natin talagang suportahan ang ating mga young people sa prayer. Mga parents, send your children na available na or matawag nating pwede nang maging participant or participants sa spiritual youth camp para ma-preserve yung kanilang buhay ligtas, buhay spiritual. Kaya sila ay magiging future na susunod sa atin at lalo pang marami silang magagawa ikumpara sa atin. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 127 verse 3 hanggang 5. Praise the Lord. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Yan. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. First generation sa buhay ni Pastor Samuel Algabre, nung una yung mga young people, they are not yet married. They are yet singles. Dumating ang panahon in God's time that they get married, then they got children. Ito na. Nagkaroon na tayo ng maraming mga young people. And there are more that are being saved. No? Marami pang mga nililigtas ang ating Panginoong Hesus Kristo. Approximately doon sa Luzon shall be attended maybe 100 over. Dito naman sa Mindanao, nasa approximately 70 to 80 young people. That is subject to increase pa. Kaya, these are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. See? Pag sinabing arrows na nasa kamay ng mighty man, meaning to say, meron siyang capability to face any challenges. So ganoon din sa buhay natin, lumalaki yung challenges, mga challenges sa ministry natin. And because of these young people na na-preserve by the power of God, and they are subject to increase more and more, and they can perform more than us na nauna sa kanila, sila yung gagamitin ng ating Panginoong Diyos sa anumang mga challenges na darating pa sa future. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gates. You see, they can speak with the enemies in the gate. Hindi sila matakot makipagharap sa mga kaaway sa gate because their quiver, yung lalagyan ng arrows, are full, puno. So ang mga young people,
They are like arrows. Ang ating church, ito yung quiver na lalagyan ng mga arrows, pinarami ng ating Panginoong Hesukristo. So sa future, may mga challenges tayong haharapin. They can face it by the grace of God, by the power of God. Praise the Lord. Darating ang panahon, dadami ang mga churches. Darating ang panahon, dadami rin ang mga pastors at mga pastoras from the young people. Ganun yan. So they can handle the so-called challenges sa ating ministry. Darating ang panahon, dadami ang mga young people na maninindigan and God will bless them. Dadami yung resources nila to support the work of the ministry. Lalaki pa ang magagamit natin para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. So, yan ang magiging senaryo pag ang mga young people natin ay na-preserve. Praise the Lord. Future sila? Mga instruments of God. Future gagawa sila more than that we have done. Mas higit pa kaysa ating mga nagawa. So, anong importante sa bawat individual na mga young people natin so that God might bless them? Para i-bless sila ng ating Panginoong Diyos. Para gamitin sila ng ating Panginoong Diyos. Para mag-increase sila sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Mag-increase sila sa favor ng ating Panginoong Diyos. Anong nararapat? Basahin natin. Psalms 128:3 hanggang 4. Praise the Lord. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, thou thus shall the man be blessed that feareth the Lord. Yan. Ang takot sa Panginoong Diyos. Individually, one by one, itong ating mga young people, importante na may takot sa Diyos because God will bless them. At sino man yung i-bless ng ating Panginoong Diyos will be a blessing to many. Maging blessing sila sa karamihan. Kaya, salamat tayo sa Diyos. I-pray natin itong spiritual youth camp na ipag-grow sila ng Diyos spiritually. Pagtibayin sila sa Diyos spiritually para ma-overcome nila lahat ang mga trials na hinaharap nila sa mundo. Ma-resist nila ang lahat ng mga temptations na darating sa buhay nila. And God will mold them. And God will prepare them as vessels unto honor, sanctified, meet for the Master's use. Praise the Lord. Yun ang ating idalangin. Kaya importante yung takot sa Diyos. Kaya ang prayer natin ngayong gabi, Lord Jesus, this coming Monday will be the day 1 of their spiritual youth camp. Ibuhos niyo po ang madagayaon. Ibuhos niyo po yung abundansya na iyong pag-equip ng mga young people. Pag-equip ba sa kanila? Praise the Lord. Spiritually. Pag-equip sa kanila. Mentally. Pag-equip sa kanila sa kanilang pamumuhay spiritual para mag-grow sila, para magrami pa sila. Basahin natin. Pakibasa. Ezekiel 19 verse 10. Praise the Lord. Thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters. She was fruitful and full of branches by reason of many waters. See? Katulad sa isang ina, katulad sa isang vine, thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters. She was fruitful and full of branches by reason of many waters. Kaya ang prayer natin this coming spiritual youth camp na diligan sila ng Diyos, no? Basbasan sila ng Diyos para lalo pa silang lalabong, lalo pa silang mag-grow, lalo pa silang magtibay at mag-spread pa sila
sa iba't ibang lugar. Mag-spread pa sila sa iba-ibang dako sa mundong ito. Praise the Lord. Basahin natin. Ezekiel 17 verse 6. Praise the Lord. And it grew and became a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof were under him. So it became a vine, and brought forth branches, and shot forth sprigs. Yan. Tagalogin natin. At tumubo at naging mayabong na puno ng baging na mababa, na ang mga sanga ay patungo sa dako niya, at ang mga ugat niya ay nasa ilalim niya, at gayoy naging isang puno ng baging, at nagsanga at nagsupling. Try daw natin sa Bisaya. Og kini mitubo, og nahimong usa ka balagon, nga nagakatay, nga may hamubo, nga tindog, kansang mga sanga, nagapaingon kaniya, og ang mga gamot ni ini diha sa iyang ilalom, busa kana nahimong usa ka balagon, og nagpagula sa mga sanga, og nagpatuybo sa mga magagmayng sanga. See? Grabe yung kanyang pag-spread, grabe yung pagtubo ng mga maliliit na mga sanga. These are the young ones. Praise the Lord. Kaya yan ang magiging napupursi ng Diyos sa ating congregation. Yan ang napupursi na itong mga young people natin, napakahalaga nito na ma-preserve sila kasi malaki ang magiging papel nila sa paglago ng ating gawain. Praise the Lord. Napakalaki po. Kaya ingatan ninyo ang inyong buhay Kristiyano. Ingatan ninyo ang inyong relationship sa ating Panginoong Diyos. Gagamitin kayo ng Diyos. Ibibless kayo ng ating Panginoong Diyos. Bubunga, sasanga ng marami ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito spiritual youth camp, dito sila ipapolish ng Diyos. Dito sila pagtibayin ng Diyos. Kaya mahalaga ang spiritual youth camp. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 144 verse 12. Praise the Lord. That our sons may be as plants grown up in their youth, that our daughters may be as cornerstones polished after the similitude of a palace. See? Ang mga anak na lalaki, sila'y katulad sa mga tanim na naglaki sa kanilang kabataan. Ang mga anak naman na babae, katulad sila sa mga batong panulok or cornerstones polished after the similitude of a palace. So, dito sila ipag-grow, dito sila ipapolish ng ating Panginoong Diyos sa kanilang kabataan. Praise the Lord. Yeah, we need more prayer. Kasi magmumultiply ito sila. No? Mag-win pa sila ng marami pang mga kaluluwa. Maging liwanag sila, maging ilaw sila ng ating Panginoong Diyos. At sa amin naman na mga pastors, sila yung magiging mas malaki pa yung potential na magagawa nila, gamitin sila ng Diyos to support the work of the ministry. Kaya huwag niyong kaligtaan, you must learn how to give your tithes faithfully as you are faithful unto the Lord. Para hindi kayo maghirap, para i-bless kayo lalo ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Alam mo si Pastor Nonoy, meron siyang testimony about tithings. Meron siyang, bumaba siya sa bundok, may dala siyang
2K para tithes of tithes niya. Ihulog niya doon kay Sister Leah. Biglang tumawag yung anak niya. Pa, need na ko og kwarta para na ako'y bayro nun sa eskwelahan. Mayroon po akong babayaran sa school. So, si Pastor Nonoy, walang ibang pera, yun lang 2,000 na tithe of tithes na hawak niya. So, naglaro sa isip niya, ibigay ko ba ito sa anak ko na nangangailangan na? O ibigay ko ito as my tithe of tithes? Bahala na mawalan yung anak ko basta hindi ako magkasala. Para hindi ako makanakaw sa Panginoon. Anyway, God will provide. Praise the Lord. Tinuloy niya talagang hinulog. At sinabihan niya na lang yung anak niya, "Nak, God will provide." Pray ka dyan. So umuwi na si Pastor Nonoy empty-handed. Biglang may nagharang sa kanya. Pastor, ipahatag ni so-in-so sa imong biyahe sa Iloilo, pang Jollibee daw ni Nemo, pocket money. Kinuha niya kaya nakasobre. Pagdating niya doon sa bahay, tsaka pa niya tiningnan, exactly 2,000 ang binigay. Minaibigay siya sa anak niya. Nakabigay pa siya ng tithes, nakabigay pa siya sa anak niya. Praise the Lord. Tingnan mo si Abraham. Nung hinihingi ng Diyos, alam mo, tithes is offering unto the Lord. That is another kind of offering unto the Lord. Praise the Lord. Para yung firstborn ni Abraham, i-offer yan sa Panginoon. That is God's property. Firstborn. Nung inas na ng Diyos si Abraham to offer his beloved son, Isaac, walang question si Abraham. Hindi siya nag-murmur. Hindi rin siya nag-complain. So ang ginawa niya, sinama niya yung anak niya. Nagkuha siya ng wood. Meron siyang dalang fire. Subalit yung anak niya, nagtanong pa, where are we going? Saan tayo pupunta? We will offer sacrifice, a burnt offering unto the Lord our God. Pa, may kahoy, may fire, where is the thing that you will offer? Let's say the lamp. Hindi man alam ni Isaac siya. Praise the Lord. Pero anong lumabas sa bibig ni Abraham? God will provide. God will provide. O, di ba? Anong nangyari? Hindi niya in-spare si Isaac as God asked him to offer it unto him. Hindi niya in-spare. When he is about to strike his own son, biglang nagsaway ang Diyos sa kanya. Do not do that. Hold. Huwag mong saktan yung anak mo. Now I know that thou fearest me. Ngayon, alam ko na may takot ka sa akin. Di ba anong nangyari? Pagtingin nila sa other side, meron ng ram doon na natrap. God will provide. Praise the Lord. Kaya kayo na mga young people, dapat kayo pag i-bless kayo ng Panginoong Diyos, do your job. Do your part in the work of the ministry. Kahit yung pinakasimple lang yung tithings na yan, do not disobey the commandments of God. Kasi dyan kayo i-bless ng Diyos. Walang lalabas sa bibig nyo, ang hirap ngayon. Walang lalabas sa bibig nyo, short kami. Walang lalabas sa bibig ninyo, marami kaming kulang.
Bakit? There must be a reason. What is the reason? Disobedience. Pero kung obedient ka lang sa Panginoong Diyos, naku, sabihin ko po sa inyo, if you just believe that He is the owner of all, if you just believe that He holds your future, be obedient lang. Gagamitin kayo ng Diyos mightily. Praise the Lord. Miraculously. Sa simple lang yan na bagay. Bago ka makaproceed sa mga heavier law, bago ka makaproceed sa mga difficult matters about your obedience to God, pag yung the simplest thing na gawa mo, it's not hard for you to obey the heavier law. Ganun. Kaya, kailangan talaga. So ito mga young people, kailangan talaga ito ma-preserve. Kailangan talaga ito ma-polish. Kailangan talaga ma-sanctify. Kailangan talaga mag-grow sila spiritually. Kasi they are bound to increase more than that we have done. They shall increase, we will decrease. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 115 verse 14 hanggang 15. Praise the Lord. The Lord shall increase you more and more, you and your children. You are blessed with the Lord which made heaven and earth. Yan. Alam mo, isa na nakikita ko sa listahan sa report na sinasubmit sa akin sa Tithes of Tithes among the pastors, isa yan si Pastor Nonoy. Obedient. Tingnan mo yung testimony niya. Tapos na yung anak niya napaaral. Private niya pinaaral. Walang trabaho si Pastor Nonoy sa sa material side. Pero nagtaka si Pastor Nonoy, every time mag-ask ang kanyang anak ng tuition fee, may madukot siya sa bulsa niya. Every time na may mga requirements, may madukot siya. Nagtaka siya, saan galing? How come? Kung itotal niya ang lahat, hindi siya maka-imagine. Ganon ang Diyos pag gumawa ng paraan. Pag obedient ka lang sa Kanya, sabihin ko po sa inyo, you cannot fathom how God will do His promise. Praise the Lord. Kaya let these young people grow in obedience, grow in holiness, in righteousness, kahit masama na ang mundong ito, but they can still manage themselves how to obey God para gagamitin sila ng Diyos. Gagawin silang liwanag ng ating Panginoon Diyos. And the Lord shall increase you more and more, and you and your children, ye are blessed of the Lord which made heaven and earth. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? How many God will make His children or His seed? Basahin natin. Genesis 13 verse 16. Praise the Lord. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Yes. Pinarami ng Diyos ang mga believers of God, which Abraham, the father of it, he is the father of many nations. Natupad yan. By the grace of God and by the power of God. So ganun din sa ministry natin dito sa Holy Place. God will multiply us. God will increase us. So that the young people must be preserved. The young people that are following after our footsteps, they must be prepared. Na mahanda ba sila? Praise the Lord. Hindi mangawala. Hindi mag-gun by the wind. Hindi kay like a chaff which the wind driveth away. Walang katibay-tibay. Walang katatag sa kanilang spirituality. Kaya salamat tayo sa Diyos. He made a way, gumawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, kahapon, sinamahan ko si Pastor Dudong sa kanyang problema.
yung kulang sa signatories sa donated lot na ni Brother Soriano, Umpo Soriano. So sa kakahanap namin, si Pastor Dodong nalito. Ang daming stall doon na nagtitinda ng mga prutas. Napatanong kami doon sa babaeng nakaupo sa prutasan. Prutas yung negosyo niya, doon ka rin magtanong sa mga prutasan. Kasi they have the same line of business, so they are acquainted to each other. Ganun man yung palengke. Kung anong produkto mo, nagkakikilala kayo sa isa't isa. Ma'am, naa ba kay kailaan ni nga pangalan? Linda. So din yung tuyo. Hindi pa gid siya nagbigay kaagad ng information. Parang gusto niyang i-determine kung matinong tao kami, mabuting tao kami, o maganda yung pakay namin. Nung napatingin siya sa akin, para bagang naano siya, nagkaroon kaagad siya ng, nagpander siya sa saglit ba? Nagmuna-huna, ginuktok. At lumabas sa bibig niya, ikaw na, pastor? Ay, hindi ko man talaga sa kilala. Sabi ko, kisa may pastor, imong gipasabot nako. Ang akong huna-huna, basi mistaken ko. Baka yung pastor na kanyang akala, hindi ako. But sabi niya sa akin, ikaw na, pastor. Sabi ko, sinong pastor na ibig mong sabihin about me? Sabi ko sa kanya. Ikaw si Pastor Chito, nga ang imong asawa si Sister Joy, na-identify niya pala ako? Yes, sabi ko sa kanya. Pastor, nagtanaw ko sa imong live. Imagine that, ha? Hindi ko talaga acquainted siya. But she is following our live. Praise the Lord. Our preaching. Kasi dami kasing, nung hindi pa napuno yung friends ko, kaya yun over 5,000, limited lang pala yan Pag mag-reach ka ng 5,000, hindi na makapasok yung iba. Kaya nung hindi pa yan nag-5,000, ang daming nag-request sa akin ng friend request. Tanggap ako ng tanggap kasi my purpose para makarinig sila sa Word of God. Isa pala yan na gi-accept ko as friend na kahit hindi ko kilala. Praise the Lord. Oo. Tingnan mo. Kaya napaka-importante talaga. Bukas, ngayong Sunday, i-pray natin na makarating yung mga expected visitors natin. Taga Arcastillo yung pinuntahan ko. I-pray natin sila. Praise the Lord. Sabi ko, ilang kayo lahat, sister? Sabi niya, 4 kami na adult. Pero may mga anak kami, hindi namin pwedeng iwanan. Sabi ko sa kanya, ilan sila lahat? Matagal-tagal nagbilang, sabi ko, marami siguro. Mga bata pa, pero mayroon ng mga dalagita. Sige, kay mayroon man tayong Sunday school doon. 7 ka mga bata. Praise the Lord. So, manindigan lang tayo, ang ating Panginoong Diyos, dadalhin niya dito ang mga pinili niya by the grace of God. Dadalhin niya kahit saan. Saan naroon yung holy place, dadalhin niya yung mga chosen people niya. This is open to everybody. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah chapter 2 hanggang 3. Praise the Lord. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Napaka-importante yung word of the Lord, na maging masagana
saan man niya dadalhin at ilalagay ang house of the Lord. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Talagang flowing, kumbaga pa. And many people shall go and say, Come ye, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Because salvation started in Jerusalem. Dumating sa atin ng mga Gentiles. So the same way of God gagawin niya sa atin. Kasi there is only one God, there is only one way. Mag-domino effect yan. Praise the Lord. Kaya asahan natin yan. Darating ang panahon, marami pang liligtasin ng ating Panginoong Diyos. Kasi diyan tayo nagsimula kay Israel eh. Dahil diyan nagsimula si Lord Jesus Christ. Hindi pwede nagsimula si Jesus sa Israel, magsimula ang kaligtasan doon sa Germany. Hindi man pwede yun. Magsimula si Jesus nandyan sa Israel. Tapos ang kaligtasan magsimula sa China, hindi man siya Chinese. Di ba? Tingnan mo yung joke sa akin ng isang general ng Malaysia, chief of police ng Sandakan. Inibita niya ako ng kain. He fetched me. Pinasakay niya ako sa Land Cruiser niya. Sabi niya sa akin, Pastor, I have something to tell you. A story. Meron daw siyang ikwento sa akin na istorya. Okay, say on. Kinig ako. Ang presidente ng Israel bumisita sa presidente ng Amerika. Nung nandoon na siya sa loob ng White House, doon sa Oval Office, the office of the president, may napansin ang president ng Israel or prime minister, ipalagay natin, ng tatlong kulay ng telepono. Tatlo. Merong white, merong yellow, merong red. Nagtanong ngayon yung prime minister, Mr. President, what are those colors stand for? The white telephone, the yellow, and the red. Oh, okay, the red is hotline to Russia. Yellow is hotline to China. And white is hotline to heaven, to God. Sabi ngayon ng Prime Minister, can I use the white telephone because I have so much problem in my country, sabi niya. Ginamit niya. Medyo matagal-tagal din ang kanyang conversation doon sa langit. Paglagay niya ngayon sa telepon, lumabas ang napakahabang bill. Nagulat ngayon yung Prime Minister. Ang haba. Oh, Mr. President, how come the bill is so, sabi niya, mahaba daw masyado, and the rate is so high. Parang halos wala na siyang mabayad. Why? Why? Sabi, oh, because that is long distance call. You know, heaven is quite high from here. Ngayon, ang president na naman nagpunta doon sa office of the Prime Minister, meron din pala doon, coding din na telephone, red, yellow, and white. May mga hotlines din. Yung white, ganon din sa heaven din.
sabi ng Amerika, if you got so much problems in your country, much more me, because America has 300 over million of population. And we got so much, ang tawag niyan, states. Ilang states ba ang Amerika? 50 over. Kung may problema ka, lalo akong mas maraming problema. Can I use the white telephone? Yes. Ay nako, halos buong araw. Sa sobrang dami niyang request sa Diyos. Paglagay niya ngayon, pak! Lumabas ngayon ang resibo. Ganun lang kaikli. At ang murang-mura. Nagtaka ngayon yung President of America. Prime Minister. My calling was so long. And I'm expecting malaki ang bill ko. How come? It's very cheap. Murang-mura lang. Kasi ang sagot niya doon, because long distance, di ba, sa Amerika. Ang sagot naman ng Prime Minister, yes, very cheap because that is local call. Praise the Lord. Bakit local call? Taga doon si Lord Jesus eh. Kaya tayo, baliktad-baliktarin man natin ang mundo, ang ugat ng ating kaligtasan nagsimula kay Jacob, kay Israel. Nagsanga na tayo. Praise the Lord. Basahin natin yan. Isaiah 27 verse 6. Praise the Lord. He shall cause them that come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. Ayan. Tingnan mo. He shall cause them that come of Jacob to take root. Kayo na mga farmers, alam niyo paano magkuha ng isang root sa isang tanim na itanim mo naman. So the salvation came from Israel, Jacob, doon galing yung ugat para i-plant dito sa Pilipinas. Praise the Lord. At i-bless tayo ni Lord Jesus Christ, we are subject to multiply. He shall cause them to come of Jacob to take root. Israel shall blossom and bud and fill the face of the world with fruit. Siyempre, hindi man yan manggaling lahat lang sa Israel, kasama na yung mga Gentiles. And Gentiles, we are included among the Gentiles na mag-increase. Kaya, imagine, yung world mapupuno ng bunga. That's the Word of God. Kaya, yung people, magmadasigon ka mo, magmainiton ka mo sa Ginoo. Praise the Lord. Kaya galamiton ka mo sa Diyos more than we na nauna sa inyo. Basahin natin. Jeremiah 33 verse 22. Praise the Lord. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant and the Levites that minister unto me. See? Kaya, kung ang host of heaven cannot be numbered, and if the sand of the shore of the sea cannot be numbered, the same also the children of David his servant and the Levites that shall minister him will multiply. Dadami rin. Praise the Lord. Ang Diyos ang gagawa niyan eh. God will do it by Himself. Kaya napakahalaga yan. Napaka-importante niyan. Kaya nga yung sabi ko sa kaninang umaga, the spiritual youth camp is, we could say, this is no nonsense. This is, we could say, without important purpose. Importante ito. Kasi kabahagi yan sila sa pagrami someday
na maliligtas kasi gagamitin sila ng Diyos more than us na nauna sa inyo. You increase, we decrease. Praise the Lord. Ay kung ginamit kami ng Diyos, ay higit pa kayo gagamitin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Basa pa, Hosea 1:10. Praise the Lord. Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered. But it shall come to pass that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Ayan. Diba? Yet ang bilang ng anak ni Israel, katulad sa buhangin sa dagat, na hindi mo kayang sukatin o kaya bilangin. Darating ang panahon na in the place where it was said unto them, Ye are not my people. Say, may mga lugar na ina-address sila, you are not God's people. Tur tayo, Philippines, before, we are not God's people. We are non-believers before. Praise the Lord. So may mga lugar sa mundong ito, being called, you are not my people, or you are not God's people. Pero, anong mangyari? There it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God. Ang dating-dating sinasabihan, Ye are not my people, or ye are not God's people, mayroong pagkakataon na sila na rin ay tatawaging, they are the sons of the living God. Dahil sa pagrami ng mga sisave. Praise the Lord. Dahil sa pag-increase ng gawain ng ministry. Kasi kanina, not only children of Israel will be multiplied, but even the Levites that will minister in the spiritual aspect. Mag-multiply din, magrami din. Kung gaano karami ang openings ng mga missions, ganon din karami ang mag-hold ng congregation. Praise the Lord. Huwag tayong mabahala. God will provide. Ipo-provide ni Lord Jesus Christ ang lahat. Pastor, that number could enter into the kingdom of heaven? Is that recorded in the Bible? It is being prophesied? It is being foretold? Yes. Dahil sa dami ng henerasyon na dumaan, meron at merong maliligtas. Sa dami ng henerasyon na dumaan, meron at merong gagamitin ng Diyos. Hindi mawala ng ginagamit ang Diyos. Every generation. Praise the Lord. So meron at merong maliligtas. Kung isa-sum up mo yan, hindi yan, that's not a joke. Basahin natin. Revelation 7 verse 9. Praise the Lord. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. See, it is being described someday up there in heaven. Makikita ang great multitude na walang taong makakabilang. Saan pinanggalingan sa lahat ng mga bansa, mayroon talaga. From all nations, may mga nililigtas ang Diyos. Praise the Lord. Hindi lang natin na-witness. Hindi lang natin narinig. From all nations and kindreds and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes. Pag clothed with white robes, these are the saints. Praise the Lord. Ito yung mga ligtas, the saints, and palms in their hands. So dahil tayo ay kabahagi sa covenant ng Diyos na mapupulfill as what God had promised, so therefore let us follow through what is due to us, na kailangan masanctify tayo. Kailangan mawala ang kasalanan sa buhay natin. Kailangan maging righteous tayo. Kailangan maging holy tayo.
para ma-establish yung covenant ng Diyos sa buhay natin at matutupad lahat ang nakasulat dito sa Biblia. Last verse, basahin natin. Genesis 17 verse 7. Praise the Lord. And I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations, for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. See? If God will count any people, any individuals, any group, any congregation, any church of this world, that He is their God, these are the saves. Ito yung mga ligtas. And to thy seed after thee, sa future pa, sa darating pa. Kaya tayo na present, na nabubuhay, at naglilingkod na sa Diyos, tayo na at this present, na binago na ng Diyos, at ni mga anak na tayo, at yung mga anak natin, nagkaanak na rin sila. Kailangan ma-preserve sila. That is why spiritual youth camp is a must. Praise the Lord. This is tingnan mo yung mid-year conference namin. It is very essential. It is very vital. Dahil we are being energized by God. We are being charged by God. We are being filled with all His knowledge and wisdom. In all His instructions sa buhay namin, anong dapat naming gagawin. Kaya, this must follow through. Kailangan magpatuloy ito unto the young ones. As the young ones are continuing, these infants are getting young ones or young people, magsunod din yan sila. Ang bilis lang. Tingnan mo si Kinji, 12 na pala si Kinji. Nung una, palaboy-laboy lang yan dito, na patakbo-takbo. Hindi mo lang mapansin, sabi na nung parents na, Pastor, can my son qualified to attend the spiritual youth camp? Because how young is he? 12, magti-13 next year. Oh, of course. He is qualified. Hindi kasi natin napansin yung pag-grow ni Kinji. He reached already the age of 12. Praise the Lord. Oh. Marami pa na mga young people. Kaya, mga pastors, himukin ninyo yung mga officers ninyo na i-fill up yung ating form. Imagine sa 69, 33 lang ang nagbigay ng data ng kanilang kongregasyon. At nagtotal ng 1,000 over members lang ang natala. Kasi more than half. If 69 congregations, tapos palagay natin 33. 33, that is half of 66, di ba? So, less than half of the congregations, hindi pa nagbigay ng data. Kaya, kailangan talaga ma-educate ang ating mga officers na magkaroon sila ng literacy. Paano maghawak ng computer, paano fill up, paano mag-copy-paste, paano mag-send, lahat yan. Importante yan. Praise the Lord. Let us innovate. Let us grow for faster development. Hindi man apektado dyan sa technology na yan, sa innovation, hindi man apektado dyan ang ating righteousness, ang ating holiness. Yun lang system ng ating, hindi na yung papel-papel, matagal yun. Meron na tayong mga softwares na magamit. Meron na tayong storage na magamit. Meron na tayong communication na pag-schedule lang tayo, we can hear each other in one moment. Yung Zoom meeting na ginagamit natin. Kaya, may God bless us and cause us to grow all parts of the members, adult, pastors, young people, children, and infants. This must be handled well by among ourselves, na maingatan sila lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya, pray. I-pray natin. I-pour out ni Jesus yung kanyang guidance.
yung kanyang knowledge, yung kanyang wisdom sa lahat. That after the spiritual youth camp, lahat ng mga nag-attend are so blessed, are so equipped spiritually, mentally, physically, and financially for their future. Lahat yan galing kay Jesus Christ. Siya ang gagawa niyan. He will fulfill His eternal covenant with those children who believe Him. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.